ayon nga sa ating konstitusyon na inihayag ng Supreme Court, ang forthwith ay nangangahulugan na within a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case. Abay parang binaliwala ito ngayon ni Senate President Tito Sotto. Abay kung sakaling matanggap daw niya o ng Senado ang articles of impeachment, forthwith daw nilang a-action na nito. At ang forthwith para sa kanya ay kinabukasan agad-agad. Pero itong si Senator Marcoleta, abay parang tinutulan nitong si Sotto. Anong matanong siya kung naghahanda na rin ba siya para sa impeachment na gagawin sa Senado? Ito ang kanyang sagot. Sir, kayo po may personal preps po para po dun sa impeachment, sir? Ha? May personal preparations po ba kayo kung sakaling dumating po dito yung impeachment? Hindi mo ako nag-prepare. Hindi ako nag-prepare. Sir, bakit? Hindi na kailangan, sir. Apo. Tingnan mo, basta kung ano yung dumating, darating. Napo. Thank you, sir. Wala kayong nakuwang sagot kay Senator Marcoleta. Hindi daw siya nag-prepare. Pero itong si Tito Sotto, Diyos ko, agad-agad ang aksyon daw. Nakakala mo naman gusto ng taong bayan na magkaroon ng impeachment trial diyan sa Senado. Pero ito lang kung sakaling if ever man na maging impeachment court na itong Senado. Hindi ba't meron tayong 24 na mga senador sa kasalukuyang 20th Senate leadership ng 2025 hanggang 2028. Pero kung atong susuriin itong mga alam naman natin na maka-Duterte na, itong mga hayagang maka-Duterte, itong sina Senator Amy Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo syempre, Senator Robin Padilla, at Senator Rodante Marcoleta. So 6 na agad yung nalagas doon sa 24 senators. Ilan nga ba ulit yung kakailanganin na senador para makonvict si Vice President Sara? 16 pataas. 16 or more. Kung ating susuriin itong natitirang 16 senators, itong si Tito Sotto syempre, abay atat na atat sa impeachment, abay syempre, yes na to sa impeachment. Si Senator Ping Lacson, yes na rin yan. Si Senator Mig Zubiri, medyo alanganin pa na maging yes. Pero alam ko, ito ay sumusuporta sa mga Duterte. So tatanggalin na natin siya sa 16 senators. Si Bam Aquino, yes yan. Lalong-lalo na itong si Risa Ontiveros. Si Senator J.V. Ejercito, mag-yes din to. Senator Jinggoy, hindi natin alam, pag nag-yes to, baka ma-acquit yung kanyang kaso. Pag nag-no, ay alam na natin ang mangyayari kapag baka hindi ma-acquit to, So isama na natin, dito sa mag-yes, kung sakali. So ilan na? So 6 na, Si Senator Chisa Escudero, syempre hindi yan mag-yes, mag-no yan. So tanggal na siya sa 16 senators. Si Senator Win Gatchalian, palagay ko mag-no to, si Win Gatchalian. Senator Pia Cayetano, palagay ko mag-yes to. Medyo siguro iba yung pananaw ng magkapatid, na Alan Peter. Itong si Senator Lito Lapid, mag-yes yan sigurado. Itong si Senator Lauren Legarda, ilagay na natin sa yes. Sige. Si Senator Kiko Pangilinan, yes din yan. Si Raffy Tulfo, yes din yan. Si Erwin Tulfo, yes din yan. Si Joel Villanueva, maaaring yes, maaaring no. Pero ilagay na natin siya sa yes, para naman may laban sa 16, At syempre itong magkapatid na Senator Mark Villar at Senator Camille Villar. Syempre, ito'y dito na pupunta sa hanay ng mga maka-Duterte. So alisin natin itong sinabi natin ng maka-Duterte, si Senator Chisa Escudero, si Senator Mig Zubiri, si Senator Win Gatchalian, ang dalawang magkapatid na Villar.
So mula sa 6 na talaga namang 100% na maka-Duterte, madadagdagan ng 6 plus 5 senators is equals to 11 senators. So 11 senators na mga boboto ng no at 13 senators na boboto ng yes sa impeachment. At ang iba pa nga doon ay 50-50 pa, no? So, ang kalalabasan nito, wala silang bilang. Talo pa rin sa impeachment laban kay Vice President Sara. Hindi pa rin sila makakakuha ng conviction. Hindi pa rin sila makakakuha ng boto para makonvict si Vice President Sara dahil 16 votes pataas ang kailangan. Paano na yon? Magtagumpay man ang House of Representatives na may transmit ang kanilang impeachment o articles of impeachment doon sa Senado. At kahit mag-convene na, na impeachment court ang Senado at nakapag-umpisa na, paano pag nagkabotohan na? 16 votes ang kailangan para ma-convict si Vice President Sara. Pero ngayon ina-analyze natin ating tinitingnan kung sino ba yung mga senador na alam natin na maka-Duterte at hindi ang boboto ng yes or no dito sa impeachment laban kay Vice President Sara. Alam natin na 9 na boto lang ang kailangan para ma-acquit si Vice President Sara sa impeachment na ito. Ay kayang-kaya ang 9 na boto para ma-acquit si Vice President Sara. So talagang hindi lulusot itong impeachment na ito. At hindi talaga mako-convict si Vice President Sara. So wag niyo sabihin mga buwayang kongresista na uulit na naman kayo next year. Hindi ba? Uulit na naman ulit kayo na magsampa na naman ng impeachment, siraan na naman, magkaroon na naman ng hearing, tapos, di ba, asasayang lang yung pondo, yung pera ng taong bayan, pinagkakagastosan nyo, si Vice President Sara na walang saysay. Na alam naman natin, hindi talaga papabor ang Senado na ma-impeach si Vice President Sara. Pero kung boboto naman itong mga senador na ito ng yes, para ma-impeach o para ma-convict si Vice President Sara, makaka-apekto ito sa political career ng mga boboto ng yes. Kaya pag-iisipan din nila kung talagang sila iboboto ng yes sa impeachment na ito sa Senado. Tandaan ninyo mga senador, may mag-e-end sa inyo ng termino ninyo sa 2028. Boboto pa ba kayo para sa impeachment ni Vice President Sara ng yes? Iko-convict nyo ba siya? May end na ang term ninyo sa 2028. Baka balikan kayo ng mga botante ni Vice President Sara. So ano ba yung tamang paraan, tamang solusyon para ma-eliminate si Vice President Sara? Ay syempre, sa 2028 elections. 2028 presidential elections, doon nyo malalaman kung doon nyo dapat gawin kung paano nyo ma-eliminate si Vice President Sara. Yun ang tamang way. Talunin nyo. Kaso, hindi nyo nga yun magagawa. Dahil sobrang pabor na at majority na ng mga Pilipino ay si Vice President Sara sa 2028 elections. Kahit pagbali-balik na rin naman ang mundo. Kaya nga ini-impeach mula sa Kongreso, kaya nga ini-impeach. Kasi ayaw nyo maging presidente si VP Sara kasi alam nyo mananagot kayo sa mga ninakaw nyo sa taong bayan. Kaya ngayon sobra ang gapang ninyo, mapatalsik si Vice President Sara. So, sa nakikita ninyo, na hindi talaga lulusot itong impeachment na ito sa Senado at hindi mako-convict si Vice President Sara. At nagsayang lamang ng panahon, oras, pera ng taong bayan ang mga kongresista na ito. Excited na ba kayo sa Senate trial? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.